What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Kung may extra time ka, no, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag natin na blockchain bridge. So kung ready ka na, let's go! Welcome back to my channel guys, this is Marvin Favis again and ang pag-uusapan natin ngayon ay blockchain bridge. Bakit ito importante? Kasi maraming iba-ibang klaseng blockchain. May Ethereum ecosystem, may Solana, may Binance, may XDAI, may Cardano, may Polygon. And ang disadvantage minsan no, sa Ethereum network is mataas yung fees. So minsan gusto natin mag-benefit dun sa mga nangyayari or dun sa loob ng Polygon, but ang problem is mataas yung fees. Okay? Now, ang reason bakit gusto natin pumunta sa Polygon is, of course, lesser fees. So, ito example lang natin. Ngayon, ang ginagamit natin, let's say, to transfer or yung para makatawid tayo doon at magamit natin yung assets natin dito sa Ethereum network, kailangan natin ng bridge. Okay? Para makamura rin tayo sa fees, mas mabilis yung transaction. So, gagamit tayo ng bridge. And ang isa sa mga example ng mga bridge na pwede kong ma-example sa inyo ngayon, itong Rhino Fi bridge. So, let's say ito, i-click ko tong bridge. Actually, may swapper sila dito na pwede kang mag-bridge ng libre pa, no, na walang fees kung gagamitin mo tong Starknet nila. So, you can choose marami dito. Arbitrum 1, BNB, Ethereum, Polygon, iba-iba pa, BNB, and of course yung Rhino. But, I'm sorry guys, no, ito pala yung sinasabi ko sa inyo na free fees sa ngayon is yung ZK Sync Era. So, pwede nyo i-check yan. Just click itong bridge. Punta lang kayo sa app.rhino.fi bridge. Yung link nasa description, mapupunta kayo dito. So, careful lang guys kasi maraming mga bridges na alam nyo na medyo sablay and marami na rin naging mga attack sa mga dating bridge like yung sa, kung di ako nagkakamali, dun sa may Ron, no? Sa Ron Bridge or yung tinatawag natin na Ronin Bridge. Nagkaroon na rin ng hacking dyan. So, kailangan careful pa rin kayo sa mga ginagamit nyo na bridge. Like ito, connect ka lang kung anong gustong wallet ang gusto mo and then, pwede mo nang gamitin ito after mong mag-authenticate ng wallet. Ito importante guys na ino-authenticate yung wallet nyo of course para sa karagdagang security. So, ito naman may enable L2 access, authenticate your wallet and then enable. Ayan. So, okay na guys. Pwede nyo nang gamitin itong bridge na to. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo. So, for example, gusto nyo mag-swap, mag-bridge, or mag-transfer ng assets from another network sa isang network, pwede nyo gamitin itong Rhino.fi bridge. And usually, mababa yung fees. But again, ngayon, pag ginamit nyo tong ZK Sync Era, libre pa yung pag-transfer ng fees ninyo. Now, ano pa ba yung ibang benefit kung bakit ginagamit natin yung mga bridges na to? So, number one, again, ulitin natin, cheaper yung transaction fees. And of course, guys, yung mas mabilis yung pag-transfer. And minsan, kaya tayo pumupunta sa ibang network dahil gusto natin mag-benefit sa network na yun. Let's say, for example, gusto nating gamitin yung AAVE or yung AAVE na tinatawag, no? Doon kasi pwede mag-borrow, mag-lend ng crypto nyo and minsan gusto natin gamitin yung Ethereum na mas mababa yung fees. So pwede mong gamitin naman yung Polygon ngayon to use yung AAVE. Okay? And medyo mahabang usapan to kasi meron tayong mga tinatawag na mga wrap BTC, wrap ETH or Ethereum. Ang ibig sabihin lang yun, no? Nilalock yung token mo sa isang network. Let's say sa Ethereum, meron kang Ethereum na gagamitin, ililipat mo sa Polygon. Ngayon, ang ilalock yun and then pag ginamit mo na dun sa Polygon, ang mangyayari dyan is i-burn naman yung ginamit mo doon sa Polygon. Alright? Habang nakalock dun sa kabila. Medyo mas detailed pa dapat natin yung pag-usapan. But next time na lang natin siyang i-content. Ngayon, ang gusto ko lang naman i-emphasize dito is yung bridge na pwede nyo gamitin to transfer yung inyong assets to benefit dun sa mga ibang networks like AAVE and punta kayo sa Solana, sa Polygon, sa Cardano at iba-iba pa na mas cheaper. So, very good example, malaking yung fee ng Ethereum. Pag i-compare natin sa Polygon, sobrang liit. Maraming transaction ka na magagawa kung dun mo siya gagamitin. But again, ang nagiging proseso niyan, yung Ethereum mo is hindi naman talaga totally
actually nandoon, pinasa doon sa kabilang network. But ang ginawa nyo dyan is nilock nyo dito and then wrap siya doon sa gagamitin mo temporary doon sa kabila. Okay? Tapos, i-burn yun or mawawala na siya kapag ibinalik mo or sinunog mo. So, bakit ba importante pa ang bridge? Because nagtutulungan halos lahat ng network. Okay? Kumbaga, nagko-connect siya. Hindi siya nagsosolo-solo. I don't know kung nagigets nyo ako guys, pero yung mga networks na yan na pinag-usapan natin kanina, imbis na mag-solo-solo sila, mag-a-act yan as a team kasi merong nagko-connect na sa kanila. Kumbaga, magbe-benefit ka dito, gusto mong gamitin tong network na to, no? But masyado mataas yung fees. Ngayon, gagamit ka ng isang network na magko-connect ngayon or yung i-bridge ngayon para makuha mo yung benefit nitong isang network sa mas mababang fees. Alright? I don't know kung nagagets nyo ako, pero yun ang importance ng bridge. And even sa progression ng mga crypto and projects, gusto mo mag-benefit ka, bridge po yung ginagamit doon. Okay? So, pwede rin naman natin i-discuss sa future guys kung paano ba nag-work tong bridge. Kasi di ba usually dumadaan yan sa centralized platform or minsan naman sa smart contracts, which hindi ka talaga kumbaga meron kang pinasok na Ethereum doon, pero hindi talaga yung Ethereum mo yung pinasok. Kumbaga, papahiramin ka ng liquidity provider nung centralized exchange. But again, magagamit mo pa rin yung benefit niya. Meron lang nagmi-mediate. Pwede rin siya sa decentralized, pwede rin siya sa smart contract. Kasi meron siya, di ba, tinatawag natin na pinagkakatiwalaan mo yung centralized and then meron namang mga trustless na platform na pwede mo rin gamitin to bridge. But guys, before anything else, pag gagamit kayo ng bridge, make sure na nagdo your own research kayo kasi of course marami ring rug pulling, marami ring mga nangyayaring hacking pagdating sa bridge, and usually yung mga hacks na nakikita nyo, yung mga big hacks and yung mga cyber attacks is nangyayari dito sa bridges. Yung mga napanood yung before na mga news na mga big hacks sa iba-ibang wallets, like yung sa Ronin bridge before, is yun nga, mga bridge ito. Kaya kumbaga, do your own research pa rin. But anyway guys, ito you can also check itong Rhino.fi sa Twitter para mas magkaroon kayo ng idea kung ano sila. Ayan, medyo mataas na yung followings nila and okay naman yung interactions. Just in case na gusto niyo ng libre pa, no, sa ngayon na pag-transfer, you can use itong Rhino.fi. Okay, so I hope meron kayong naintindihan sa mga pinagsasabi ko. Medyo technical lang, but maraming kasi nagtatanong sa akin kung ano ba yung blockchain bridge na tinatawag. So I hope kahit na layman's term yung pagkakadiscuss ko sa inyo, may naintindihan kayo dito sa pinag-usapan natin. Okay, ngayon kung gusto nyo na mas maigi pa, makapag-do your own research pa kayo, pwede nyo panoodin yung Rhino.fi dito sa YouTube para mas mag-guide kayo and makita ninyo kung paano talaga nagta-transfer actual dito sa Rhino.fi. Ayan, meron talagang sample dito na pwede nyong gayahin. Okay? So, I hope guys marami kayong bagong natutunan today dito sa ating kryptuhan. Sorry kung malat ako, galing pa ako sa sakit and nagpapagaling pa. Thank you so much guys sa time ninyo and God bless.